After ABS, nung umalis na ako, nag-start ako sa wedding video. Doon sa wedding video, shortcut. For me, shortcut para makapunta ako sa video production, corporate videos. And the YouTube channel is there, diba? Way back. Yeah. Nung TV show pa siya. After the 3 seasons, natigil na yan. Yeah. So, yun na yung unti-unti lang. Yeah. So, I'm not just simply content creator. But you're showing the real story. Yes. So, unedited. Unedited yun, ha? Yeah. Agribusiness is inspired by Agri7. Yung TV show namin, way back sa TLRC. Okay. So, Pinoy How To, that's ours also, inspired naman ng Nego7. Yeah, yung 15 businesses na yan, each failure may learning. May learning lahat yun. Huwag kang mag-give up kasi sa farming, hindi mo control lahat. May things na kaya mo i-control, but may things hindi mo mako-control. Dapat ganun din, yung mga growers, isipin nila, ano ba, nag-grow ka lang ba ng lettuce or meron kang mas malalim na pupuntahan yung ginagawa mo na o may sinaserve ka na very specific na tao kung bakit mo ginagawa yung pagle-lettuce. Ladies and gentlemen, let's welcome Buddy Gansina of Agribusiness. Dino-launch mo na ngayon sa YouTube yung content mo from channels from Studio 23. How long did this go before you get monetized? I don't know. Nung time namin, sobrang strict. Kailangan may video ka na 1 million views. Ganun yan. Actually, nung nag-launch ang YouTube Philippines, I was invited dun sa event kasi i-encourage pala ang creators na mag-participate doon sa monetization. Pero ang taas-taas ng requirement. 1 million views. Yeah, ang dami niyang requirements na hindi naman kami qualified. You remember the subscribers kung ilan ang... Hindi ko na maalala. So, in short, hindi ako nag-qualify. Sige, hindi. I'll just continue producing my video. Baka in the future may darating na ibang opportunity. Ganun lang siya. Plus, because gusto ko siyang gawin. So, babalik, outlet ko to eh. Diba? Kung may extra time ako from corporate videos na business ko, magpo-produce ako ng video sa YouTube, ganyan. Ganun lang siya. One Christmas, yung 24, kasi nagluluto ako ng Noche Buena. Biglang nakareceive ako ng email kay YouTube na I'm now qualified doon sa monetization. How long did that take? Simula nag-YouTube ka? Well, pang ilang years na yon. Years? Years na yon na may content ako. So what I did, that week, nung Christmas to New Year, binalikan ko lahat ng YouTube ko. Because I know how to optimize. Kasi pinag-aralan ko yung digital marketing ahead of time. Inayos ko yung mga titles, inayos ko yung description, inayos ko yung keywords, ganyan. So, yung day 1 na na-monetize ako, I'm earning 10 cents dollar a day. Okay. Nung inayos ko yung mga monetization, naging 30 cents, 40 cents, 50 cents a day. Tawang-tawa ako nun. Tumatalon ako nun kung may 50 cents dollar a day ako. Yeah. Yan. So, yan. But then again, hindi pa rin ako nakapag-produce ng video because I'm too busy with my corporate video business. Di ba, alam mo na, sa corporate naman, pag nag-book ka, hindi mo naman yan matatapos ka agad. So, may mga bookings ka, tuloy-tuloy yan. Plus, yun yung source mo ng livelihood, ng family needs. Hindi mo rin basta-basta may iwanan yan. So, napapabayaan pa rin sa YouTube. Andyan lang siya. Dumating yung may kinikita na rin, ganyan. But, andyan lang siya. Ini-ignore ko siya. Until dumating yung time na sabi ko, tama na itong corporate na to. Kailangan ko na itong i-let go. Kasi andyan na naman lahat ng competitors. Ang dami na naman nila. Na bumaha na naman. Bumaha na naman. Okay. Kasi ginagawa ko, pag bumabaha dyan, dapat nakatawid ako. So, kailangan ko nang seryosohin sa YouTube. And I realized na yung mga dating maliliit, ang lalaki na nila.
Contemporaries mo sa YouTube. Yeah, lalaki na nila. Pag-iwanan ka na it's a potential. Andyan yung potential. Hindi mo yung ginagawa. Tapos napag-iiwanan ka na ng iba. Parang gano'n. So sabi ko, I need to, once and for all, ayusin tong YouTube. So nag-decide ako na, again, kailangan mo mag-decide. Kailangan mo, remember, livelihood mo yan, pero kailangan mo siyang i-give up. Kailangan mo talaga mag-decide. So, nung nag-decide ako, ang ginawa ko lang ulit, binalikan ko lahat ng raw materials from the old at nag-re-edit ako. Yeah, para may bago akong may labas. Yeah. And immediately, nung nag-decide ako na mag-full-time ako sa YouTube, ang target ko ay 1 video a day. That's a lot, brother. Immediately. Matrabaho yan. Nung nag-decide ako na i-work out ko siya. So nagawa ko yun, nagpapublish ako ng 1 video a day from the recycled materials and then lumabas yung pandemic. Kailan ka nag-full-time sa sarili mong YouTube channel? The YouTube channel is there, diba, way back, nung TV show pa siya. After the 3 seasons, natigil na yan. Yeah. So yun na yung unti-unti lang, pag may time ka. Tapos during the Feb, nung March yung pandemic, diba? Yeah. Yung Feb, yun yung nag-full-time ako. Right into the pandemic? Yes. Nung nagkakagulo na. So, nung nagkagulo, na-stop ulit. Okay. Na-stop siya. Kasi, I have another business, yung online palengke. I remember that. Yeah. So, binaha naman kami ng order for online palengke. Hindi rin ako pwedeng mag-YouTube. Kasi sobrang busy doon sa online palengke. Kasi it's something na, again, yung online palengke naman na yan, sabi ko, sooner or later darating yung time, magkiklik siya. Before nagkaroon ng pandemic, 3 years na yung online palengke. Okay. Walang nag-order. Okay. At naniniwala ako na darating yung... So, how's online palengke now? Well, it's an artificial market. Okay. So, plus I need to concentrate talaga sa YouTube. Kaya linet go ko lahat ng mga businesses na on the side. Yeah. So, talaga nag 100% full-time sa online YouTube. palengke requires 100% din yan. Yes. Matindi yan. Ibang game ngayon ng online platform. And apart from that, you'll be competing with platforms. Exactly. The fresh platforms of the major platforms. Wala sila lahat noon. Imagine mo, nung nag-start ang online palengke, wala sila lahat. Kaya nga nung nag-start ng pandemic, ako lang yung 100% e-commerce website na fresh items. There's a whole lot of logistics involved in that. That is not easy. Yeah. So yun, pagdating ng November, kailangan ko nang bumalik sa YouTube. Kailangan ko na itong balikan because during the pandemic, wala akong ginagawang video, nag-spike yung views. Yeah. The old videos sa YouTube, nag-spike yun. Okay. During the pandemic? During the pandemic. Okay. So you had your big break in YouTube during the pandemic? Yeah, mga bandang November na nag-start ako mag full-time ulit sa YouTube. Yan na yan. Okay. And then since then, up to now, yan na yan. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy na. So you got your big break sa YouTube during the pandemic. If I may share with you, ang daming nabuhay na negosyo talaga nung pandemya. Paano mo hinandle as a business person and mentally yung panahon na walang nanonood sa'yo? Okay, ganito. Si agribusiness kasi, nung it started, diba, masasabi ko na siguro sa agriculture, probably ako yung nauna. I believe ako yung nauna. At during the time na nagba-block time sa ABS, immediately after the airing, pinapublish ko siya sa YouTube. At during that time, ang videos ko nasa 100,000 views per video. Sa YouTube that sa time? YouTube or more. That's a success already. Because there's no competition. Yeah. Solo mo yung platform at that time. Yeah, yung 15 businesses na yan, each failure
may learning. May learning lahat yun. Yeah. Let's say, for example, yung Sampaloc candy, di ba? I will just earn 1 to 5 pesos per pack. Sampaloc candy, ikaw ba nag-produce nun? Or Yeah, kami gumagawa. Okay. Kami gumagawa. Okay. Yung isang pack, 5 pesos lang kikitain mo doon. Malaki na yan, yung 5 pesos isang pack. Di ba? Eh, may bad orders pa yon. Di ba? Bad orders mean? Ibabalik sa'yo Okay. ng school, yung public school, hindi na benta. Okay. 'Di ba? So magkano lang kinikita mo doon? Nung nagkaroon ako ng corporate video business, sobrang appreciated ko yung 5 pesos na kinikita ko sa Sampaloc. Why? Because sa corporate, babayaran ka na ng 50%. Kung ang contract mo is 200, after the meeting, may 100,000 ka na, uwi mo. 'Di ba? So, itong corporate video, minahal ko to. Kasi tinitignan ko yung hirap kumita ng 5 pesos. Okay. Samantalang ito, hindi pa ako nag-work masyado, may 100,000 na ako. You appreciate the small things. Kailangan kong i-appreciate to. Hindi ko pwedeng pabayaan yung negosyong to. Dahil ang hirap yung pinagdaanan kong kumita ng 5 pesos. Malayo talaga. 5 pesos sa 100K. Down payment pa lang yon. Yeah. So, 15 businesses that failed. 15. How did that shape you? Yeah, because of kasama doon sa failure yung akala mo lang dahil alam mo may information ka paano mag-run ng business pero hindi mo na-realize hindi ka marunong humawak ng pera. Masyado kang tawaran ka lang ng kliyente, ibibigay mo kaagad ng tawad. Ano yan, kumbaga, bawas sa kita mo yan. Yung lahat ng failure na yan, akala ko dati wala na eh. Akala ko dati mamamatay na akong ganun lang talaga eh. Akala ko dati hindi na ako makakatikim na magkaroon ng kotse. Parang galing, ano? All these failures shaped you. Isang nakita ko sa yung trait pinag-uusapan natin. Nakita ko is, yun nga, pag may gagawin ka, gagawin mo talaga. Pag puyata mo, tatrabawin mo talaga, you'll focus, you'll commit, you'll deliver. Yeah. Tapos pag dumating yung competition, ikaw mo nga, di ba, bumabaha ng competitors, ng players, you're ready ka na. Meron ka ng plan B. You always have a couple of steps forward. Yeah. So, well, you've actually become very good at handling risks, which is a common trait I see with a lot of successful businessmen. Ang nakikita ko kasi sa mga negosyante, para bagang di nila tinitingnan yung, okay, kita ko ng 1M, 10M, 100M. Okay, kikita. Pero ang tinitingnan talaga nila, paano sila hindi kikita ng 1M? Paano masisira yung kabuhayan nila? Paano masisira? So, dun sila tumututok dun sa risks. Yeah? And you're always a step ahead, yeah? Yeah, hindi pa naman ako ganun ka-successful. I mean, hindi. To be honest, hindi ako ganun ka-successful. It's just that sobrang layo na yung dati na pinanggalingan. And I think ang pinaka-importante doon talaga na lesson yung alam ko kung sino yung importante, alamin mo talaga sino yung client mo. Sino siya. At pag nalaman mo kung sino yung client mo, lahat ng effort dapat gawin mo para makuha siya. Kasi client mo yan eh. Even for emails pa lang or for text pa lang, alam ko na kung client ko siya o hindi. Tips. Tips, brother. Tips. Okay. Going back to the wedding video, ang positioning ko is high-end. Okay. Yeah, quality. So, pag nagtanong siya, how much is your package? Hindi ko client yan.
Inumpisa niya sa how much. Ibig sabihin, Price sensitive. price sensitive siya. So email, lahat ng email na may how much, no need to answer them because it's not my client. It's a very wise way to do business. Yeah. And always, linalagay ko yung presyo ko. Kasi karamihan, ayaw nang i-reveal yung presyo. Kasi daw, di ba, open to competition. Hindi, i-reveal mo. Huwag mong isipin yung competition. Isipin mo yung i-screen mo yung client mo at hindi. So, yung pag-reveal mo ng price mo online ay para sa kliyente mo o hindi mo kliyente, hindi para sa competitor. I see. I see. It's a very wise way to do things, ha? Yeah, bakit ka mag-concentrate doon sa competitor mo? Hayaan mo siya. Importante, makuha mo yung client mo. Yeah, kasi ang dami ng ganyan. I-explain muna. Papakita muna nila yung value tsaka nila pabanggitin yung price. Only to find out, price sensitive pala si client. Kasi kung andon, Yeah. hindi na siya mag-i-inquire kung hindi niya gusto, price pa lang, ayaw niya, hindi na yan mag-i-inquire. Okay. Pero pag alam niya yung presyo mo at nag-inquire siya, more or less, client mo siya. Okay. Now that you mentioned clients, relationships. Yan ba ay formula sa business mo rin? For YouTube, ngayon, Sa generally relationships. Yeah, Ika nga nila, importante. sabi nila, business is full of relationships. So, how does that apply to you being a content creator that does content creation for business? importante yung relation eh. Sobrang importante yan. Sa akin, as a content creator, pagpunta ko sa isang resource person, I call them resource person, lahat ng feature ko. Big time, small farmer, resource person ko sila lahat. At pagdating ko doon, immediately, dapat nakakonect ka. Dapat nakakonect ka. Siguro dahil nakikita nila ako lagi, at yung kumukontak sa akin ay yung nakaka-relate sa akin. So pag nagkita kami, ano kaagad? So, importante yung relationship kasi pag wala yon, hindi ka nakakonect. So paano ka importante, di ba, before ka mag-start mag-video, dapat Relax ka sa isa't isa. relax kayo sa isa't isa. Yeah. So, sobrang importante yung relationship. Years in dealing with the agriculture industry, along with the many of our very interesting people in the industry. What's a common misconception that you've seen in agriculture na sa tingin mo ay masosolusyonan pa? Okay. In terms of content online, madami kasing content na pinapakita yung beauty ng farming, yung harvest, maganda ang kita, ganyan. So maraming naiintay sa parang ang tingin ngayon ng mga tao who wanted to venture into agriculture na puro maganda lang. So hindi na kwento yung before ka nag-harvest ng isang lettuce, ilang days kang naghirap. Hindi na kwento yung hirap. Hindi na kwento yung iba-ibang challenges, no, in any crop or kahit livestock ganyan. Hindi na kwento yung hirap. Kaya tuloy, ang tao gustong-gustong pumunta sa farming dahil umaasa siya na makukuha niya yung promise na kikita siya. So, maraming OFW na sumusugod kasi akala nila mas maganda yung farming kaysa doon sa kumikita sila abroad. Only because hindi na kwento ng tama yung proseso. So, sa side ng content creation, sa Philippine agriculture, totoo naman na marami talagang problema. Sanga-sanga nga eh. Sanga-sanga nga yung problema eh. To the point na hindi mo na malaman alin ba talaga ang alin. Ganyan.
But I think kung ang number one sa mga sekreto kung bakit nagsasucceed ang isang farmer or farmer agribusiness ay yung owner ay kumikilos siya, andun siya mismo sa farm niya. So kung wala ka sa farm mo, kung OFW ka at ipapamanage mo lang yung farm mo, better i-postpone mo na lang muna. Kasi wala talagang pupuntahan. Regardless, kamag-anak o hindi. Iba yung ikaw talaga yung andon. Even me, di ba, nag-fail yung farming venture. Do you call that failure? Yeah, that's a failure. Okay, what happened to the farm anyway? Kasi kagustuhan ko magkaroon ng farm. Gusto ko siya kasi, di ba, since Agri-Siete time, di ba, decades yung lumaan na na-inspire ka dun sa mga kwento ng mga successful farmers, successful businessmen, di ba? Gusto mo rin yun. Gusto mo rin gawin na somehow ang feeling mo until hindi mo ginagawa yon. Yung lahat ng sinasabi ko, lahat ng kinukwento ko, parang walang proof. Yeah. Kaya gusto mong gawin. But I realized na iba yung actual. So, dun marami kang madidiscover. Kahit sabihin mo ng 20 years ka na nagtuturo about agriculture, ang dami mo pa rin hindi alam na dun mo lang malalaman sa pag nandun ka na. Yeah. What crops did you grow anyway? Did you even begin to grow crops? O binili mo lang yung lupa? Yeah, nag-start kami, mga cash crops, sile, mga ganyan. Yeah, ganun. Just briefly, some of the common problems na-encounter mo doon. Well, blogging is still my main business. It's not farming. That's one. Yung sinasabi ko nga na I'm the owner pero wala ako dun sa farm. Yeah. Yan. And basically, yun yung mga problems talaga na unless ikaw talaga yung andon, alam mo exactly ano yung nangyayari. At mapiprevent mo yung mga pwedeng ikalugi mo kasi nandun ka. Ibang mata at puso ng may-ari pa rin. Yeah. Ilang million, ilang subscribers mo nang yun after 1 million? Almost 1.2. 1.2, 200K since that time. Okay. Itong strings of problems and success mo, yung mahabang journey mo na yan, family involvement, what was it like? Kasi yung mga businesses ko related to video, lagi akong home-based. Okay. Laging home-based yan. Ang lit lang ng bahay namin. So nakikita ng mga kids ko, anong ginagawa ko. And nung mga bata pa sila, during weekends, nakaupo sila may maliit akong office. Andun sila, nakaupo sila, nagko-computer sila. Hindi ko sila sinasabihang pag-aralan niyo yung ginagawa ko. Walang ganon. Wala akong sinabi sa kanila na ganito ang gawin nyo, ganito, magiging ganito kayo. Wala. Basta, dinadala ko sila doon para maglaro. Pero, actually, kaya sila andon para makita nila anong ginagawa ko. Pero hindi ko sinasabi sa kanila na tingnan nyo anong ginagawa ko. Hindi mo sila inobliga. Okay. Yeah. What I've seen kasi, buddy, is I admire how I see you and the family being involved in the business. Because to be honest with you, what I've seen with many business out there, mahirap pag involved ang family. However, on your part, it seems like everything's working out. Everyone's supporting the cause of the business, continuous progress. And to be honest with you, buddy, that's very tough. Because kahit isang pamilya kayo, iba-iba ang karakter, iba-iba ang takbo ng pag-iisip niyan. So how were you able to pull this off? For first, di mo inobliga. Yeah. And then what? And then second, dahil sa dami ng business, for the video production, mayroon yung time na marami akong staff. And lahat yan umaalis. No? Pag umaalis yan, masakit. Especially
kung train mo sila, hindi ka pa nga nakakabawi dun sa pag-train mo ng 2 years, tapos o wala, di ba? Or 1 year, tapos umalis, di ba? Bit-bit niya yung skills. Hindi mo yan mababawi sa kanya. Ikaw lang yung natalo, di ba? Nakikita ng anak ko yun, yung pain na yun. Sabi nila, pag nakatapos sila, wala nang aalis. Hindi ka naaalisan ng tao kasi kami yung tutulong sa'yo. They had a sense of ownership. Yeah? Okay, that's really great. Di mo inobliga. Magaling ka talaga sa reality, eh, no? Magaling ka talaga sa reality, eh. Pinaramdam mo yung reality sa kanila. Yeah? And then they took action. Yeah. I think that's why a lot of us consume your content. Because the reality sinks in. And then we take action. Yeah? Ang dami niyan, ha? Okay, ang dami nanonood sa'yo at... Idagdag ko pa na I think factor yung from the very beginning, ayaw kong mag-OFW. Okay. Na dito lang kami, magkakasama lang kami, makakasurvive kami, mabubuhay kami, no matter what. I'm glad you found success at the end of the rainbow. Pero para sa'yo, hindi ka pa successful, ano? Ano ba talagang sukatan mo? Milyones. Sobrang milyones. Relative kasi yan. Relative, okay. Yeah. You know what? I totally agree with you because pag nag-OFW, malaki nasasakripisyo. They miss a whole lot of time that they could have otherwise spent with their children. Lalo na yung ang nababasa ko sa libro, ang nakikita ko sa internet ay pag nagde-develop ang bata, as they age, importante ang presence ng magulang. Lalo na ng ama. Lalo na ng ama dahil dyan na-form yung character nung bata. So how strong they are, how weak they are, very important yung father figure. And I'm glad you made the right decision. Yeah, I'm glad you made the right decision. And kadugtong pa rin yun because yung nanay ko nga ay OFW. Oh, is it? So, Okay. yeah. Diba? So, saan siya nag-OFW? domestic helper siya sa Hong Kong for 17 years. Kaya ako nakapag-college, di ba? So, yun, nanggaling talaga sa hirap yun. Kaya ayaw kong umalis. Kaya ayaw kong iwanan yung pamilya ko. Kasi ayaw kong maulit yung the same experience. I see. I'm sure your mom is very proud of. Number one. Is she still around? Oo, nasa stage siya. Everyday tumatawag. Napanood na niya yung episode. Iniwanan kayo. Pagkatasan ko, nagpunta naman ng Amerika. What does she do? Is she retired? Hindi 80 years old na siya. Talagang ano na. May kapatid ka ba doon? Ando sila lahat. Ako lang naiwan sa Pilipinas. Ikaw lang dito. Okay. No plan. Do you have plans to move to... Wala. Wala? Nag-tour na kami. Okay na yan. Yeah, oo nga. Nakita ko. Ang ganda nung mga pictures nito. Okay na yan. After Trump, may bala ka mo. Wala talaga. Wala talagang plano umalis. Okay. So marami sa atin, marami sa iyo, Bad. Marami sa iyong sumusunod na about business. Gusto nagko-consume ng content about business. And including myself. I believe yung principles of marketing, yung principles of business. Magkakaibang produkto, ngunit hawig na hawig ang mga prinsipyo, ang mga principles. Would you see similarities between your product being a content and physical products that are sold in the market? Would you be able to describe similarities or see similarities? Actually, parehas lang sila. Parehas din. Parehas sila. It's your product. Simply because you need to understand your market as well. You need to understand your viewers. Yung profile nila, pag-aaralan mo. Ano ba yung gusto nila? Ibibigay mo yung gusto nila. It's the same thing. 'Di ba? Babalikan ko ulit yung sinabi ko kanina na ba't ka nagrereklamo na yung isa competitor nagbagsak ng presyo, ikaw mataas ang presyo, 'di ba? Kasi kaya ka naggaya ganon kasi hindi mo naiintindihan. Pero kung naiintindihan mo na may specific audience ka for that particular market, same with me, may specific audience ako for the kind of content na kailangan ko i-produce. So, parehas. If I don't understand my audience, you think lalago yung viewership, yung subscriber ng more than 1 million? I seriously doubt. And okay. Ako naman nakikita ko ngayon because
products, like everything you see now in the market. Nagkataon that your product is in itself a story of many lives. Yeah. So, same. Yeah, same. Sa business daw, sabi nila, yung isang unang tingin mo, sasabihin mo ito yung business ko, pero pag iisipin mo mabuti, may mas malalim siya na hindi pala yun. Example, ABS-CBN, di ba? Ano bang business na ABS-CBN? So, hindi mag-produce ng TV show. Yes. Di ba? Yes, exactly. But that's not the business. Tool niya yon sa business niya. Ang business niya is to generate ads. Yun ang business niya. Hindi mag-produce ng TV show. Tool niya yung mag-produce ng TV show para magkaroon ng advertisement na magpa-place doon sa channel niya. That's the business. So, kung ako, sasabihin ko na I'm a content creator, I'm a YouTuber, medyo malabo yun. Dapat may mas malalim ko na pagtingin doon. An example is, ako, I'm giving in-open ko yung mind ng Filipinos na may opportunity ng negosyo at livelihood sa farming dito sa Pilipinas. So I'm not just simply content creator. But you're showing the real story. Yes. So Unedited yun, ha? Yeah. So it's just the same also siguro for, I don't know, for lettuce halimbawa, di ba? Dapat ganun din, yung mga growers. Isipin nila, ano ba, nag-grow ka lang ba ng lettuce or meron kang mas malalim na pupuntahan yung ginagawa mo? Na, o may sinaserve ka na very specific na tao kung bakit mo ginagawa yung paglilettuce. Something like that. That's a very meaningful insight. Very extremely meaningful insight. Thank you very much for that. Kalimutan natin yung produkto, content man, o kung ano man, kalimutan natin. In treating your livelihood as a business, what's a mindset for people to succeed? In this case, since you are in agriculture and in business, it is ideal for a person to take in agribusiness. Huwag kang mag-give up kasi sa farming, hindi mo control lahat. May things na kaya mo i-control, but may things na hindi mo makakontrol. Let's say, for example, climate, di ba? Mag-harvest ka na lang, binagyo. Or let's say, ganito, magtatanim ka, tutubo ba? So, kailangan may skill ka para tumubo. Kung napatubo mo, maganda. Mabebenta mo ba? Okay, kung nabenta mo ba sa presyong gusto mo? So, ang daming elements na hindi ka pwedeng tumigil kasi bawat step na yon may learning doon. It's the same thing yung pinagdaanan ko na 15 businesses. Lahat yon may learning na nai-apply ko na next venture mo, huwag mo nang ulitin yon. Dapat matuto ka doon sa mistake, yung binigay na lesson ng mistake na yun. Otherwise, uulit ka na naman. Hindi ka uusad. Hanggang doon ka na lang kung hindi mo kinukuha yung learning for each failure. Kasi hindi ka pwedeng mag-stop. Kasi once na nag-stop ka, tapos na. Talo ka na. So, kailangan mong magtuloy, no matter what, para makarating ka sa dulo. For a content creator, dapat be yourself. Yun lang. Wala na. Yun lang talaga. Kasi kung ano yung personality mo, may ma-attract ka. Yung hindi mo personality, hindi mo siya ma-attract. So pag nag-pretend ka na somebody else, iba ma-attract. Hindi ngayon, hindi authentic. Yeah, sabihin nila sa akin, ang boring nung host na to. So what? There are 1.2 million boring people that loves me. Sounds like a market, sounds like a community. Sounds like a group of people learning from each other. Yeah. During the pandemic, malaki ang pasasalamat namin sa dahil ang dami na inspire sa mga content mo sa hydroponics. Maraming salamat. Lalong-lalo na, hindi ko makakalimutan, nung nag-guest sa'yo si Nars. Nung nag-guest si Nars sa'yo, madaming na-inspire and this is like literally,
Literally. It's like a day or two, our business picked up. And thank you for that. Thank you for that, yeah. Ang daming na-inspire and you've changed really a lot of lives. Ang dami. Mga nagbabarko, OFW, na-inspire sa content mo. And thank you very much for that. You've etched yourself in the history of agriculture in the Philippines. I congratulate you and I'm very honored to be one of your friends. Thank you very much. Gusto ko lang yung opportunity to magpasalamat din sa lahat ng naging resource persons sa agribusiness kasi talagang shinare din lahat ng alam nila. Walang nagtago ng nalalaman nila. Openly shinare nila. And part yun ng success ng agribusiness. I'm glad. Kasama kayo syempre doon kasi naging part kayo ng show. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And you've touched our lives. Our lives. Thank you very much. So that's all for today, folks. We are joined today by the legendary Mr. Buddy Gansenia of Agribusiness How It Works. And I'm Chris Tuason, your Ops Officer here at NutriHydro. And we will see you on the next episode. Bye! Thank you, sir. Thank you so much.